Si Noah Brown, na isang batang negosyante at nagmamay-ari ng kumpanya, ay nagsuot ng kanyang lumang hoodie at rubber shoes upang magpanggap na isang palaboy at obserbahan kung bakit bumababa ang performance ng kanyang kumpanya. Nasorpresa siya sa nalaman matapos makipag-usap sa ilang empleyado. Madalas ay late na kung pumasok si Noah sa kumpanya, ngunit imbis na magbago ay pinagpatuloy niya pa rin ang pagpasok ng late. Mas mahabang ginugugol niyang oras sa pananatili sa bahay at papasok na lang kung anong oras niya naisin, kahit pa siya ang direktor at nagmamay-ari ng kumpanya. Ang ama ni Noah na si Simon Brown ay dating engineer sa isang kumpanya ng industriya na nagpapailaw. 12 oras na nagtatrabaho at may iba pang sideline para masuportahan ang anak na si Noah. Maagang namatay ang ina ni Noah nung siya'y 5 taong gulang pa lamang, kung kaya ang tanging alaala ng kanyang kabataan ay umiikot lamang sa kanyang ama. Inukit ni Simon sa murang isip ni Noah ang pagpapahalaga sa pagsisikap sa trabaho at tinuruan niya ito ng maraming bagay na naging daan sa kanyang mga tagumpay sa buhay. Hindi sa isang gabi lamang nakamit ni Noah ang tagumpay at ngayon siya'y nagmamay-ari na ng sarili niyang kumpanya, isang construction firm. Nagbuho siya ng maraming oras at tiyaga upang maakyat ang pangarap ng lahat ng financial ladder. Nakakalungkot lang na hindi nasaksihan ng kanyang ama ang nakamit niyang tagumpay dahil namatay na ito 1 taon bago siya magtapos ng college. Maraming pagsubok ang pinagdaanan ni Noah para makamit ang financial independence na hinahangad na lahat. Hindi kasi birong business world, susubukan itong limitasyon ng kakayahan mo. Naranasan ni Noah ang ilang gabing walang tulog sa paggawa ng mga financial reports habang ang mga kaklase at kaibigan niya ay ini-enjoy ang kanilang mga oras sa mga party at hilig na lang gawin sa buhay nila. Nakuha ni Noah ang respeto at paghanga ng mga tao dahil sa pagiging maginoo at madaling lapitan. Kung may pangyayari man na nagagalit siya ay dahil iyon sa pagkakamali ng ibang tao. Hindi naman niya kagad tinatanggal sa trabaho kung may nagawang pagkakamali dahil alam niyang hirap ng paghahanap ng trabaho at mahirap din humanap ng taong kapalit sa posisyong mababakante. Minsan habang nire-review niya ang quarterly reports, napansin niya kakulangan ng empleyado sa kanyang kumpanya. Lalo na sa mga mabababang posisyon tulad ng mga loaders at laborers. Kakaiba talaga lalo na't napaka-demanding na mga ganun trabaho. Humingi siya ng payo mula sa deputy na si Ethan sa biglang pag-alis ng mga trabahador ng kumpanya. Nagkibit balikat lamang si Ethan. Masyadong komplikado na Mr. Brown, ayaw nila ng maraming trabaho pero gusto ng mataas na sweldo. Paliwanag ni Ethan. Itaas ang kanilang sahod. Utos naman ni Noah. Hindi ko lang maintindihan, dati gustong-gusto naman nila magtrabaho sa kumpanya ko. Ano at lumipat na sila sa kalabang kumpanya? Sa susunod ay baka wala na tayong trabahador. Sang-ayon ako, tumatangong sagot ni Ethan. Hindi rin napigilan ni Ethan na maglabas ng hinanakit ng loob at nagrereklamo sa ginagawa ng mga kalabang kumpanya sa kanila kasabay ng biglaang pag-alis ng mga empleyado. Sa kabila ng mga paliwanag ni Ethan na hindi pa rin kumbinsido si Noah sa dahilan kung bakit umaalis ang kanyang mga empleyado. Pakiramdam niya ay may misteryong tinatago si Ethan sa kanya. Nagdaan pang ilang araw maski nasa trabaho na natili pa rin palaisipan kay Noah ang lahat. Kailangan niyang alamin ang totoong kwento pero kakailanganin niya ng isang taong gagawa ng dirty work para sa kanya. Ngunit sino? Lumipas pang ilang araw ay tila sasabog ng ulo ni Noah sa kakaisip kung paano resolbahin ang misteryong nangyayari sa kanyang kumpanya. Lahat na yata ng solusyon ay naisip na niya, ngunit hindi pa rin sapat. Habang nanonood siya ng telebisyon ay aksidenteng naipalabas ang isang pelikula tungkol sa mga espiya na nagdi-disguise upang manmanan ang kanilang target. Biglang nagka-ideya si Noah. Paano kung mag-disguise din ako bilang isang palaboy upang obserbahan ang aking mga empleyado? At para na rin makita kong operasyong nangyayari sa loob ng kumpanya. Tama. Tanging ako lang ang makakapagsabi kung meron ngang anomalya. Nagmadali siyang naghanap sa mga luma niyang kasuotan. Natagpuan niyang isang hoodie. Pinunas niya ang lumang hoodie sa mga alikabok upang magmukha itong marumi. Isinuot niya yon pati ng sinira niyang rubber shoes.
Pinagmasdan ni Noah ang sarili niya sa salamin. Naisip niya may kulang kung kaya't dinagdagan niya ng lumat sirang sombrero na nakapagpadagdag sa imahe niyang maging isang mukhang palaboy. Naglagay din siya ng konting make-up upang hindi siya mamukhaan ng kanyang mga empleyado. Kaagad niyang tinawagan si Ethan at pinaalam na isang linggo siyang mawawala dahil sa kanyang business trip. Nag-volunteer naman si Ethan na tumayong boss habang wala siya ng matagal naman na nitong ginagawa sa tuwing wala siya sa kumpanya. Nakokonsensya siya na lokohin si Ethan, ngunit wala na siyang ibang alam na solusyon kung hindi ang ilihim ang kanyang balak. Mabilis siyang nagpaalam kay Ethan at inihabilin na ang kumpanya dito. Ngayon ay malalaman ko ng misteryong bumabalot sa aking kumpanya. Kinabukasan, suot ang madungis na imahe, ay nagpunta siya sa kanyang kumpanya at sinubukang mag-apply ng kahit anong trabaho. Sa harap ng opisina ng HR department ay may nakalagay na hiring ng mga empleyado. Pinagbuksan naman siya ng HR manager ngunit halata ang tinging mapanghusga nito sa kanya. Nais ko po sanang mag-apply bilang warehouse loader. Wika niyang garalgal ang boses. Sinadya niyang baguhin ang boses upang hindi mahalata ang tunay niyang pagkatao. Tumikim ang HR manager. Makapal din naman ang mukha mo mag-apply bilang loader, ha? Tignan mo nga sa salamin ang itsura mo. Bakit naman namin i-hire ang isang katulad mo? Mas mabuti pa umalis ka na't mamalimos na lang o kaya naman mangalakal ka na lang ng bote at dyaryo. Hindi maitagong pang-insulto sa boses ng manager. Hindi niya inasahan ang pambabastos sa kanya ng empleyado. Bagamat hindi siya umaasa sa mainit na pagtanggap sa isang tulad niya ay hindi pa rin karapat-dapat ang inugali ng HR manager. Lalo na sa isang hampas lupa na naghahanap lamang ng trabaho. Pakiramdam niya hindi siya makahinga. Sa naranasang pang-iinsulto, hindi siya makahanap ng tamang pananalita sa mga oras na yon. Sa hindi kalayuan napansin niyang isa sa mga loader ng kumpanya. Tila hindi rin ito pumasa sa naging interview at mukhang dinanas din ito ang pang-aalipusta ng HR manager. Tinawag niyang loader. Bago niya ito lapitan ay inobserbahan niya ang paligid kung may makakilala o makakapansin sa kanila. Bakit mo ko tinawag? Bilisan mo kung ano man ang sasabihin mo. Mahirap na mapagalitan tayo dito. Palingalingang sagot ng loader. Magtatanong lang sana ako kung maganda bang magtrabaho sa kumpanyang ito o dapat bang humanap na lang ako ng ibang kumpanya. May ipapayo ko lang sa'yo, mas mabuti pang huwag ka na lang pumasok sa kumpanyang ito. Mahirapan ka lang dahil kakaunti lang kami mga loader. Ngunit napakarami ng pinapatrabaho sa amin. Namangha si Noah sa nalaman. Ayon sa policy ng kumpanya, kung may aalis na trabahador ay kailangan palitan kaagad yun. Dapat ay may 4 na loader ngayon. Dadalawa lang kami. Bakit hindi mag-hire ang management ng mga tao? Bakit nga ba hindi? Kunwari ang maangan na tanong ni Noah. Obvious naman, gusto lang nilang kumita ng malaking pera pero ang mabigat na trabaho ibibigay sa amin. Sa tingin ko hindi alam ng may-ari ng kumpanyang kalokohang nangyayari sa loob ng kumpanya niya. Minsan ko lang nakita ang boss namin si Mr. Noah Brown. Wala akong masabing masama sa kanya dahil siguro busy siya sa kanyang trabaho at saka yung deputy niya. Tila may nais pang idagdag ang kanyang kausap. Ano yung tungkol sa deputy niya? Sinubukan niya makakuha ng ibang impormasyon. Tumingin-tingin ang loader sa paligid at saka nagpatuloy. Mag-ingat kang mabanggitan tungkol sa kanya, aking kaibigan. Hindi siya mabuting tao. Pwede kanyang tanggalin sa trabaho anumang oras na naisin niya. Hindi na ako magsasabi pat baka mahuli niya kung sinisiraan ko siya. May pamilya pa naman akong pakakainin, kaya kung ako sa'yo, mainam pang itiko mo na lang yung bibig mo. Ayos sa mga kwento dito, tinatangka ni Sir Ethan na agawin ang posisyon at kumpanya ni Mr. Brown. Secret lang yun ha, wag mo ipagsasabi. Nag-thumbs up si Noah, senyalis na naintindihan niya ang sinabi ng loader. Labis na nasaktan si Noah sa mga nalaman. Sa sandaling pakikipag-usap sa isang pangkaraniwang trabahador ay marami siyang nalaman sa mga anomalya sa kanyang kumpanya. May grupo pala ng traidor sa loob ng kanyang kumpanyang pinangungunahan ni Ethan Douglas, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Si Ethan na nagutos na wag nang mag-hire ng mga bagong trabahador upang bumaba ang productivity ng kumpanya at pataasin ang pagkalugi nito. Ngunit bakit kailangan gawin ni Ethan ang mga bagay na yon? Hindi pa ba sapat ang sweldong binibigay niya? 5 taon na si Ethan na tumatayong deputy head. Tandang-tanda niya pa noong nagsisimula ito ay may handa itong gawin na lahat. Makamit lang ang posisyon bilang manager. Time flows, everything changes.
Ika nga ng isang kasabihan, hindi nawawala ang kompetisyon sa anumang larangan. Naisip niya yun habang patuloy na nagpapanggap bilang palaboy at kumakalap na impormasyon sa iba pang mga empleyado. Kinabukasan ay tinungo ni Noah ang kumpanya, suot pa rin ang madungis na kasuotan. Naroon ang lahat ng department heads na nag-ipon sa kanyang opisina na kasalukuyan namang inuukupan ni Ethan. Komportableng nakaupo si Ethan at sinimulan ng kanilang meeting. Biglang bumukas ang pinto at nilawal nitong palaboy na si Noah. "Nasaan ang security?" tanong ni Ethan. "Paano nakapasok ang isang estranghero sa opisinang ito?" "Sinong estranghero?" tanong ni Noah gamit ang orihinal niyang boses. Nanlamig si Ethan sa narinig, dagli itong tumayo sa kinaupuan. "Mr. Brown? Akala ko'y nasa business trip ka." "Humihingi ako ng paumanhin, sir. Hindi ko alam. Akala ko ay..." Hindi na naituloy ni Ethan ang sasabihin nang tanggalin ni Noah ang suot na wig at pinunasan ng makeup sa mukha. Ilang sandali pa'y pinakita na niyang totoo niyang anyo. Pinalis niyang ibang empleyado at sila na lamang ni Ethan ang naiwan. Sinugod niya si Ethan at tinitigan ito sa mga mata. "Bakit, Ethan?" Marami siyang gustong sabihin, ngunit yun ang tanging namutawi sa kanyang bibig. Namutla at pinagpapawisan si Ethan sa kaharap. Inayos niyang sarili dahil naisip niyang wala na siyang lusot pa. Alam niyang darating ang oras ng kumprontasyon nila ni Noah. "Sasabihin ko na sa iyong totoo, Noah. Madali lang para sa inyo ng papa mo na sabihin na namatay ang tatay ko dahil sa kalasingan, pero ang totoo ay namatay siya dahil tinanggal siya ng tatay mo sa trabaho. Tinanggal siya ng papa mo dahil ilang araw siyang hindi nakapasok sa trabaho. Nangyari yun ng college ka pa." Nagbalik tanaw si Noah sa nakaraan. Naalala niya pa noong kolehiyo siya. Madalas siyang nagsusuot ng mamahaling mga suits, cufflinks at relo. "Habang ine-enjoy mo mga karangyaan sa piling ng ama mo, ay tumutulong ako sa mga janitor sa pagtatapon ng basura dahil wala akong magulang na magtataguyod sa aking pag-aaral. Nagsikap ako upang makapagtapos ng pag-aaral dahil pangarap kong maipaghiganti ang aking ama. Ngayon ay successful na ako at muli ko sa iyong ipapaalala ang paghihirap ko sa aking nakaraan." Naunawaan ni Noah ang damdamin ni Ethan. Nagawa lamang nitong mga bagay na yon dahil sa paghihiganti. Nagawa nito magpanggap bilang kaibigan at loyal na empleyado para lamang makapagnakaw ng malaking pera sa kumpanya at malugi ito upang tuluyan ng mabankrupt. Hindi niya matanggap na nag-hire siya ng mga tao sa kumpanya matapos pagkatiwalaan ay tatraidorin lang naman pala siya. Binigyan niya ng oras si Ethan na ilabas nitong mga galit at hinaing laban sa kanya at pagkatapos ay tinuro niya ang daliri ng pinto. Senyales na pagpapalayas na niya kay Ethan sa kanyang kumpanya. Hindi niya palalampasin ang mga traidor. Nagawa na nilang lokohin siya ng isang beses kaya magagawa pa nila ulit ito. Sa ibang pagkakataon, wala silang lugar sa kanyang kumpanya. Pinalayas niya si Ethan kasama ng mga kasabwat nito. Bahala na sila kung anong kabaliwan ang gagawin nilang paghihiganti sa kanya. Wala na si Ethan, tanging mga empleyadong may pagmamahal sa kumpanya at sa trabaho na lang ang mga naiwang empleyado. Mas lumago pang kumpanya kaysa sa mga nakaraang mga taon. Malaking aral ang natutunan ni Noah sa nangyari. Nagsimula na siyang makipag-interact ng personal sa mga empleyado niya mula itaas hanggang sa ibabang posisyon. Halos linggo-linggo'y nakikipag-usap siya sa mga may mababang posisyon at mga trabahador upang malaman at maunawaan ang mga problemang dinaraanan nila at mabigyan sila ng magandang payo.